Today, we're gonna dive in sa isa sa the best way to power your camping setups, whether it's through overlanding, van life, or any outdoor activity. DJI is well known for their drones and action cameras, and they just recently launched their power stations last year of April, and they started with their Power 500 and the Power 1000. And right now, what we have here is the DJI Power 2000 na binigay sa atin ng DJI Philippines for more than a month now. Recently, tayo ay nag-overlanding na din. Galing tayo sa glamping setup, yung mga tent pitching. And right now, may mga trips tayo na ginagawa. Like, recently galing tayo sa May Samar and we've been there for a week. And may side trips pa tayo sa Sorsogon, around Bicol region. So, kailangan din talaga natin ng malaking power station. At the same time, parang dual battery system natin. So, DJI Philippines also sent us DJI Super Fast Car Charger na kaya mag-charge up to 1,000 kilowatt. So, itong DJI Power 2000, we've already been using it for more than a month now since nung binigay nila sa atin to. And marami na rin tayong trips na na-test natin tong power station. Tsaka yung ating fast car charger. So, etong DJI Power 2000 ang pinakabago nila at pinakamalaki nilang unit sa power station nila. Pag-usapan muna natin kung bakit tinanggap ko tong DJI Power 2000 and yung super fast car charger. Well, on a daily basis, kapag nasa camp kami, usually ang mga pinapower namin is yung portable fridge namin, yung Aisco APL20, and action cameras natin from DJI as well, and yung drone. At saka, meron din tayong mga laptops. Kaming dalawa ni Lala, may mga charge kami na laptop since nag-work din kami habang nasa camp. And meron din tayong mga pinapower na ilaw, camping fans, and yung mga cellphone din namin. Now currently, naka-on yung ating portable fridge at saka yung camping fan na gamit ni Lala. And right now, ang dinodraw niya lang is nasa 9 to 10 watts. Another necessity para sa amin is yung camping fridge namin, yung portable fridge from Aisco APL20. Ginagamit na namin to for more than a year now. And itong portable fridge naman ito doesn't consume that much kasi kapag na-reach niya na yung desired temperature na sinet nyo, it usually draws 1 to 2 watts or minsan naka-zero na lang siya. So, yung portable fridge natin powered nitong power station from DJI via AC port. Ayan, dito. Itong 4 na AC port na meron tayo dito. Now, on top dun sa mga nabanggit ko, I'm charging multiple camera batteries, camping fans, camping lights, laptops, and pwede din ng handheld gaming console nyo. Kung meron kayo Nintendo Switch or kung ano man, definitely kayang-kaya na itong power station na to. And part pa ng ibang mga ginamit nating items dito, nagluto tayo using induction cooker, gumamit din tayo ng blender nung nag-beach camping tayo. Meron din tayong ginamit na coffee maker. Sobrang laki ng power nito na parang almost 99% ng home appliances nyo, kayang i-power nitong power station na to. So when it comes to its battery system, we are talking massive power capacity as well as expandability. We're looking at 2,048 watt-hours of capacity, which will power most appliances and electronics for about 1 or 2 days. Since expandable ito, you can add up to 10 more expansion batteries the same size, bringing you to a total of 22,528 watt-hours. It can also serve as your backup na power sa bahay nyo. So sa setup natin nitong power station from DJI and yung super fast car charger, basically parang di na namin kailangan umuwi, no? Pwede na kami mag-off-grid for a longer period. So kahit wala na talagang uwian. So with the DJI Power 2000, you can charge your cell phone for 114 times, a laptop for 18 charges. You can also run a coffee maker for 110 minutes. Sobrang daming kape na yun, no? Para sa'yo, or para sa kapartner mo din, or para sa buong barangay na, no? Sa mga kapitbahays mo.
The DJI Power 2000 is all about high power output and device capability. It can run up to 3,000 watts continuously hanggang sa maubos nyo yung power na meron kayo. So meaning, any device na isaksak nyo dito, as long as pasok siya sa 3,000 watt, continuous na umaandar yung 3,000 watts na yon, hindi siya magkakaroon ng any power sag or mag-cut off. Basta hanggang sa maubos nyo yung current charge na meron kayo. So in case din na magkaroon ng blackout sa inyo, pwede nyo itong ipasok sa loob ng bahay nyo. Pwede kayo magpaandar ng ilaw dito, ng electric fan nyo sa bahay. Even ang aircon na meron kayo, pwede nyo isaksak din dito. Kahit na yung ref sa bahay nyo. So perfect din talaga tong power station na to for emergency scenario. So as long as hindi kayo lumalagpas sa limit na 3,000 watt hours capacity na tong DJI Power 2000, can run simultaneously yung mga devices dito sa power station na to. So meron tayo ditong 4 AC ports. Currently nakasaksak dito yung ating extension cord and yung ating portable fridge na currently nagdodraw ng 49 to 50 watts sa ating output. Meron din tayo ditong 4 USB Type-C port. Yung dalawa is 140 watts and yung dalawa naman is 65 watts. Meron din tayong 4 na standard USB-A ports na with 24 watts max output. And kung i-charge nyo naman tong DJI Power 2000 sa bahay nyo, nandito yung plug, protected ng isang cover. And there's a switch also, pwede nyo i-control dito depende yung amount of power na idodraw nyo habang nag-charge din kayo. And dito naman sa right side ay yung DJI SDC ports. Dito nyo naman pwede isaksak yung mga DJI fast chargers na available sa market. Pwede nyo din sila bilhin separately. In our case, dito naman nakasaksak yung ating fast car charger from DJI as well. Itong cord na to. And meron ding fast charger din yung mga solars nila as well as yung mga drones and other cameras na meron sila. Another good thing na maganda dito sa DJI Power 2000, it supports ultra fast charging. So kung ipa-plug nyo na to sa bahay nyo para i-charge, the Power 2000 can charge from 0 to 100% in 75 minutes. Other options for charging is yung kanilang solar panels or kung meron kayong ding super fast car charger kagaya ng meron ako. And with that accessory, kagaya ng meron tayo na fast car charger, pwede yung i-charge tong Power 2000 from 0 to 100 in 145 minutes. And yung optional na solar charging, you can also fast charge this DJI Power 2000 up to 1800 of input. And with that much solar, no, yung 1800 watts, you can charge the DJI Power 2000 in just 75 minutes. Meron din top tier safety features and durability features tong DJI Power 2000. It has LFP batteries which provides 10-year lifespan, about 4,000 cycles. And 26 temperature sensors, 21 fuses, and nano-coded BMS. Meron din tong fans on both sides. Pagdating naman sa fan noise, sobrang tahimik ng fan nitong Power 2000. Unless ilagay mo na yung tenga mo doon sa pinaka-fan, saka mo lang siya maririnig, no? Pero sobrang tahimik talaga nito. So pagdating naman sa overall design nitong power station, sobrang rugged niya and mabigat din talaga, no? But not as heavy as the same nung nasa battery capacity niya. Kaya ko pa rin siyang buhatin ng isang kamay. Meron ding 2 bar handles sa magkabila. Pwede nyong i-tie down din tong handles para hindi siya gumalaw-galaw sa rack bed nyo or kung saan nyo siya ilalagay. Pero in my case, nung ginamit namin to sa mga trips namin, hindi ko na siya tinay down kasi sa bigat niya, di na siya talaga halos gumagalaw doon sa likod ng pickup. So somehow dinesign din talaga nila itong power station to be able to support 1 ton of pressure sa ibabaw nitong power station. Actually, may nakita din akong isang photo na nakapatong yung sasakyan, yung gulong niya dito sa ibabaw ng power station, no? So, ganun siya katibay, ganun siya kadurable, no? Sa ano niya naman, yung body niya. So far, wala pa namang gasgas. Tingin ko naman hindi siya yung gasgasin na material ang ginamit ng DJI. So, good job doon. So, itong DJI Power 2000, parang design talaga siya para sa mga taong nasa outdoors, especially like us
na nasa overlanding and camping space. May fast charging capability para sa mga drones, kagaya nung ginagamit namin din na DJI drones for our aerial shots. Yung mga USB ports niya, maraming Type-C ports, marami ding USB-A ports, meron din tayong AC ports. Doon pa lang sa pagiging durable niya, no? Pasok na pasok siya sa ginagawa nating activity. Lalo kapag malubak, maalog sa kalye, no? Hindi siya yung tutumba-tumba sa likod ng pickup truck natin. And now, let's dive in naman dito sa DJI Home app. Dito makikita nyo yung power input kung nag-charge na kayo ng power station nyo, whether sa bahay or dito sa may sasakyan. Dito yung makikita kung ano yung nakasaksak sa SDC port nyo, no? Or in our case, nandito naman yung aming super fast car charger na 1 kilowatt. So, pwede yung i-adjust dito sa settings yung recharging power from 500 watts up to 1000 watts or from 100 watts up to 1000 watts. So ako ginagamit ko lang most of the time is 500 watts kasi yun yung mga sinasuggest din ng nabasa ko sa online. Though in case na kailangan kong mag-charge ng power station ng mabilis, no, lalo na kung short trip lang yung gagawin natin, like 30 minutes away lang yung pupuntahan, minsan nilalagay ko din talaga siya sa 1000 watts. So, pero for now, stay muna tayo sa 500 watts. Nandito din yung adjustan ng minimum voltage of car recharging. Ako, nakaset lang siya sa 12.8 volts. Ang maganda rin talaga dito, no, hindi niya masasagad yung battery ng sasakyan nyo. So, pwede nyo siyang iset kung saan kayo komportable na tingin nyo hindi malolobat yung sasakyan nyo. So, dito naman sa output, currently ang nakasaksak lang sa atin ay yung ref. So, usually nag-draw lang siya ng 1 watt to 2 watts or 0 lang talaga. Kasi nakaset na siya sa desired temperature niya. So, dito nyo rin makikita yung 4 na USB-C slots and yung USB-A. Dito naman sa settings, dito pwede nyo i-update yung firmware nung power station. And dito ko rin ina-update yung kung may update doon sa car charger. So far, meron ng 2 updates ang nagawa ko dito sa Power 2000, no? Magandang bagay yun kasi continuously nilang ini-improve capability ng power station. So dito naman sa energy management, dito nyo makikita yung ibang settings and energy optimization. Actually, bago pa lang update ng app to, so hindi ko pa masyadong na-explore yung energy optimization. And sa general settings naman, dito nyo naman makikita yung device screen timeout. Kung gusto nyo namamatay yung screen nung ano nyo, lagay nyo sa 10 seconds, 30 seconds, or pwede ring never kung ayaw nyo namang namamatay yung screen nung power station. Pero ako nakaset ko siya sa 5 minutes. So eto namang sa device timeout, ako ayaw kong nag-timeout yung device, yung power station, kasi kagaya namin na may portable fridge. So in case na mag-timeout yung power station natin, mawawalan tayo ng power sa ref at syempre hindi natin gugustuhin yon. So as much as possible, dapat naka-on lang lagi yung power station, no? Para in case na kailangan ng ref natin na umandar, yung compressor niya, naka-on pa rin yung yung ref talaga natin. So that's pretty much it, no, para sa ating DJI Power 2000 na review. And as you can see, umuwi na tayo sa bahay natin kasi biglang lakas ng ulan kanina at sobrang tagal. Mukhang hindi siya hihinto anytime soon. And abangan nyo na lang ulit kung paano natin gagamitin itong DJI Power 2000 and yung fast car charger in real life experience sa ating pag-overlanding or camping, no? And gusto ko lang mag-thank you din sa DJI Philippines for sending these items over. And abangan nyo, meron pa tayong isang item na galing din sa DJI at gagamitin natin to sa mga susunod nating trips, no? And syempre gagawan din natin to ng video. Ilalagay ko na lang din yung ibang details na tong DJI Power 2000 and yung super fast car charger sa description box. And if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe.